Hello, good evening po sa lahat ng mga, of course, mga followers ko po, mga ko-amiga, ka-amigo ko, siyempre mga ko-OFW po, siyempre mga upcoming followers ko po. Thank you sa inyong lahat. God bless everyone. Mag-ingat everyday po. So, today, gabi na at mayroon akong pasabog breaking balita Pilipinas po regarding po ito sa balitang GMA 24 oras po sa ating Presidente Marcos Ngas regarding po sa flood control nga mga what we call ghost project ng Pilipinas po. So pakinggan natin at siyempre kayo na din siyempre naman if nagustuhan niyo ang video ko ito sana ay mag-like kayo o mag-share o mag-subscribe sa YouTube channel ko po at least yung hindi pa nakita makikita sa aking mga balita po. Okay? Pakinggan natin ang 24 oras balita po. Narito ang eksklusibong pagtutok ni Vicky Morales. Kay Pangulong Bongbong Marcos na nanggaling. Sa susunod na linggo ay aanunsyo na kung sino-sino ang magiging miyembro ng independent body na mag-iimbestiga sa mga flood control project. Ito nga ang mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement dahil hindi pa solid talaga. Pero malapit na. 3 ang magiging miyembro ng komisyon. At ayon sa Pangulo sa aking eksklusibong one-on-one interview nung Sabado, wala sa mga ito ang magmumula sa gobyerno. Paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings. Para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Hindi man ibinunyag sa ngayon kung sino-sino ang mga ito, nagbigay ng mga clue ang Pangulo. Kailangan daw na mayroong abogado o isang justice. Kailangan din daw ng investigador at forensic accountant. How powerful will this body be? Will they be able to even investigate the congresspeople, the Senate? They will have the subpoena authority powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have, sasabihin, may secret ka na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Sabi pa ng Pangulo, maaring hinga ng tulong ng komisyon ang lahat ng ahensya ng gobyerno, halimbawa sa NBI para sa investigasyon o kaya sa COA para sa impormasyon. Wala raw sasantuhin kahit pa kaalyado o kaanak. We're making an omelet. We're going to have to break some eggs. There's just no way around it. even if they're relatives as well? Well, who's more important? Your friend, your political supporter, or every single ordinary Filipino citizen? Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, not one person is more important. Not me, not anybody is more important. Pero sabi rin ng Pangulo, rekomendatory lamang ang kapangyarihan ng komisyon. Pagkatapos daw nilang suriin lahat ng impormasyong nakuha o nabigay sa kanila, magre-rekomenda kung dapat bang kasuhan o hindi ang isang inimbestigahan. Ang kanilang rekomendasyon pwedeng ibigay sa DOJ o kaya sa Ombudsman para sa paghahain ng kaso. Sabi ng Pangulo, naging malaking tulong ang sumbong sa Pangulo website na hindi lang daw reklamo sa mga flood control project ang nakuha. Since we created the website, we have 12,000 plus already reports that are coming in. And these reports are hindi lang ito... Hindi lang flood control projects. Hindi lang. May mga paving, mga road widening, maraming dumadating. Of course, we started talking about only flood control. Mm-hmm. Pero syempre, nagkaroon ng tao ng line of communication sa akin na para makapagreklamo sila, ginagamit talaga nila. That has been very effective. And that's why I encourage everybody. Lahat ng hinihikayat ko kayo lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo.
Kamakailan, ang Pangulo mismo ang nakabuking ng mga ghost flood control project sa Bulacan na nabayaran na ng buo ng pamahalaan pero wala ni isang bakas at mistulang guni-guni lamang. Kung hindi guni-guni, substandard naman ang ilang proyekto na nadudurog agad ng inspeksyonin ng Pangulo. Lumabas din ang mga marangyang pamumuhay ng ilang mga kontraktor, pati na ng ilang district engineer, ng ilan umamin pang panay-panay ang pagkakasino. Sa laki at lawak ng nabunyag na mga katiwalian sa mga flood control project, tanong ko sa Pangulo, Hindi nga Bakit maging ganitong ka-massive dahil yung corruption? sa nung ah, ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na pulsahin ang pera na yan, bukod pa ron ay hindi nila tinatago. Karapala na po. In your words, it's economic Yun ang sabotage. shock Yeah. kasi ngayon sila walang pakialam. It did not happen overnight. Mhm. This happened over many decades. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place. Ako, nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganito na ang gobyerno na But so many regimes, and it just keeps getting worse. So, it did. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. mhm. Okay. That's the word that I think that it became allowable. Okay lang. Yes. Hindi It was, problema yan. Hindi krimen yan. Sige lang. but to the level na 30% na lang yung naiiwan sa mga proyekto, astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Paano tayo nagkaganto? I would think it's heartbreaking when you see all these Filipinos working so hard. Tapos on the flip side, nakikita ko nyo yung massive. Yan po ang Breaking Balita Pilipinas na controversial sa ngayon na what we call ghost project, substantial project po. Again, thank you po sa lahat. Bye-bye. God bless.